Okay? So now, let's go naman sa tinatawag natin na user input. So sa C++, meron din tayong user input, which is ito yung madalas na ginagamit pagdating sa mga system. Now, meron tayong isang data type dito na tatawagin natin ay string. When we say string, ito yung sequence of characters. So normally, ang string ay ito yung mga pangalan ng lugar, mga ganun. So yun yung string, basta sequence of characters siya. Then, say for example, ang string natin, data type, and ang variable natin will be name. Okay? Then, meron tayong int dito, at meron din tayong age dito. Okay? So, ibig sabihin, again, string, int, data types, yung name and age variables. So, again, ulitin ko lang, data types determine what kind of data to store. Tapos, ang variable naman natin, storage of data. So, yan yung mga use nila. Now, since meron ka ng data types and variable, ang next na gagawin natin is gagamit tayo ng cout. So, sa cout natin, ang sasabihin natin, enter your name. And then, semicolon. So, kapag rinan natin siya, makikita natin yung enter your name. Ang problema, hindi tayo makakapag-type. Yan. So, kapag nag-type ka, mag-end yung terminal natin. So, ang gagawin natin, para makapag-receive tayo ng input, gagamit tayo ng cin. Tapos, yung greater than operator natin. Now, after nun, gagamitin mo yung variable na name, ilalagay mo siya dito, and semicolon. Now, ano yung mangyari? Kapag naglagay ka, for example, ng din dito na pangalan, yung din na yan, papasok siya kay name. Okay? So, for example, run natin siya. So, enter your name. Mapapansin nyo, nagbe-blink na yung cursor natin dito. And dahil yon dito sa cin name natin. So, meaning nakakapag-receive na tayo ng inputs. So, for example, naglagay ka ng pangalan na din. Pag in-enter mo siya, mag-i-end yung program. Okay, so yan yung magiging mechanics natin. So, ang gagawin natin next is kakopy natin siya. Then, pe-paste natin dito. Pero dahil meron ka ng name dito, hindi mo na pwedeng gamitin si name. So, ang gagawin mo, kukunin mo si age, pe-paste mo siya dito, and sasabihin natin, enter your age. So, pag nag-run tayo ngayon, so enter your name, din, ang age natin like 20, then end yung program. Okay? So, now guys, after natin malagay yung mga input natin, if we want to print yung name and yung age, ang gagawin lang natin, magsi-cout lang tayo dito. And lalagyan natin yung /n. So, same like end line yung paggamit natin dito. So, it depends kung ano yung preferences nyo. Kung gusto nyo ng end line or yung /n natin. Same lang yon, binababa niya lang yung next word natin. Then, lalagay tayo ng, sabihin na natin, 5. Then, sasabihin natin, information. Ayan. Tapos, dito, pwede nyong gamitin yung end line. Ayan. So, dito yung ating /n. So, after nyan, guys, ang gagawin natin, magsi-cout tayo. Tatawagin natin yung name dito. And then, yung less than operator natin, tatawagin ngayon natin si name kasi siya yung humawak sa in-enter ng user natin. Tatawagin nyo siya dyan, and end line. Then, after nyan, copy nyo to, paste, palitan nyo lang ng age, kunin nyo si age kasi siya yung humawak sa in-enter ng user, lagay nyo siya dito. Okay? And then, pag nirun natin siya ngayon, so, ang name natin will be din, ang age natin will be 20.
So, yung information natin, name is Dean and yung age is 20. So, yan ngayon yung user input natin. So, ito yung tinatawag na user input.